Tunay po ang hinahanap ng Panginoon ay yung pusong dalisay. Na tayo ba ay talagang sincere sa Panginoon? Yung bang ating pagsamba ay makatotohanan sa Kanya. Sapagkat yun po yung sinasabi sa aklat ng Juan na hinahanap ng Panginoon yung tunay na mananamba na siya ay sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Nais ko pong bumasa ng isang talata sa banalang sulatan sa aklat ng Lucas. Ito po ay may kinalaman nung panahon ng magkakasama ang Panginoon at ang mga alagad. Ang Panginoon po ay humirang ng 12 apostol upang kanyang isugo sa sanlibutan upang pangaral ang Ebanghelyo. Sabi po rito sa Lucas 6:46, But why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? The word Lord means master. It means He has complete authority over our lives. That we belong to Him and that we are obligated to do whatever He says. To call Him Lord and then fail to obey Him is contradictory. A mere professed acknowledgement of His Lordship is not enough. True love and faith involve obedience. We don't really love Him and we don't really believe on Him if we don't do what He says. Ang sabi ng Panginoon dito, you call me the way and walk me not. You call me the light and leave me not. You call me master and obey me not. If I condemn thee, blame me not. You call me bread and eat me not. You call me the truth and believe me not. You call me Lord and serve me not. If I condemn thee, blame me not. Kaya hinahanap po talaga ng Panginoon sa kanyang mga anak na maging sincere tayo sa pananampalataya sa Kanya. Kung tinatawag natin siyang Panginoon, pero baliwala siya sa atin. Maraming mga bagay na napapatunayan sa ating mga sarili na mas mahalaga yung ibang bagay para kung ihahalin tulad natin sa Kanya. Kung ulitin po natin yung mga bagay na nagpapatunay na mas mahalaga sa atin yung ibang mga bagay, yun po ay tayo na ang makakakita. Halimbawa po, pag sinabi ng Panginoon, katatagpuin niyo ako sa ganung oras, ano pong oras tayo dumarating? Tayo po ay hindi nagbe-blame dito, kundi parang ginigising natin ang damdamin ng bawat isa bilang anak ng Diyos kung paano ba natin tinatrato ang Panginoon. Pero sa ibang mga bagay, halimbawa po sa school, ayaw po natin mahuli. Sinisisi natin yung ibang mga kasama natin sa buhay o sa bahay pag hindi po tayo ginising sa oras na gusto natin baka tayo mahuli. Pero pag tungkol po sa Panginoon, baliwala po siya sa ating mga buhay. Ang hinahanap po ng Diyos, yung totoo. Kung tayo nananampalataya, para tayo nagbibiro-biroan lang, nawawalan po ng halaga ang ating pananampalataya sa Kanya. At alam po naman natin, ang sabi nga, alam ng Diyos ang iniisip ng tao. Alam ng Diyos ang laman ng puso ng tao. Kaya patunayan po natin. Patunayan natin na ang Diyos ay number 1 sa ating mga puso, sa ating mga ginagawa, sa ating iniisip. Kaya hindi po tayo makalilihis sa Diyos sapagkat alam po niya lahat ng mga bagay. Kaya po yung mga alagad dito sa tagpong ito ay tunay po ang Panginoon na ang mga alagad ay mababaw pa sapagkat doon pa lang magsisimula ang kanilang paglilingkod. Kaya binili na po sila ng Panginoon. Kaya kung tunay na ang Panginoon
ay Panginoon sa ating mga buhay, hindi po tayo ang masusunod. Siya po. Kagaya po ngayon, panahon ng pag-aalaala sa katawan at dugo ng Panginoon, alam po natin ang Panginoon ay naghihirap. Ang kanyang katawan ay binubuo at dahil sa ating mga kasalanan. Ang kanyang pong dugo ay nabuho sa krus ng Kalbaryo, dugong banal na hinyandog sa bawat isa sa atin upang tayo po ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Kaya maging sincere po tayo sa ating pananampalataya at ituring natin at ang ating Panginoon gawin natin number 1 sa ating mga buhay. Patunayan po natin sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Sa oras na ito, Panginoon, inaalala namin ang iyong katawan na bugbog. Ang hirap na iyong dinanas. Sapagkat kami, Panginoon, ay napakamakasalanan. Tunay na ikaw ay nahabag sa amin. Tiniis mo ang lahat ng mga bagay para sa bawat isa sa amin upang kami hindi mapahamak. Ang iyong dugo, Panginoon, na siyang buhay mo, na iyong dugo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, ay kusang loob mong ibinigay na bilang pantubos sa aming mga kasalanan upang marating namin, Panginoon, ang kaligtasan. Kaya wala kaming masabi kundi dapat pa namin purihin, pasalamatan sa buong buhay namin. Kaya tunay na ikaw ang Diyos na nais namin paglingkuran. At ito, Panginoon, ay dapat namin patunayan sa iyo, Panginoon. Kaya sa pag-alaala namin, Panginoon, sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyo. Nagpupuri kami na sa pamagitan ito, pinakita mo ang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Pinupuri namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.